We will see. We will see. Hindi pa maliwanag kung ano pa talaga how this is the first time this has happened. We will see. We will see. Hindi pa maliwanag kung ano pa talaga how this is the first time this has happened. So that everything is on the table. Pagkakaloob ng clemency kay Mary Jane Veloso, pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. They are providing support to us, like for example, ISR, Maritime Domain Awareness. So, tumutulong sila sa pagbibigay ng mga information about that. But on actual direct participation, it is purely Philippine operation. Mga sundalong Amerikano walang direktang partisipasyon sa rotational and resupply mission sa West Philippine Sea. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año. May bagong impormasyon po tayong nakalap, lalo na sa pagkakaroon ng mga espiya ng China dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga POGO. Bagong impormasyon kaugnay ng espiya ng China sa Pilipinas natuklasan ayon kay Senador Risa Ontiveros. Huling pagdinig ng Senado kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO isasagawa sa November 26. Nung mag-lapse po yung initial 10-day administrative relief po nila effective November 17 po ay nag-issue po ng panibagong order extending po yung kanilang administrative relief for another 5 days po. Suspension kina National Capital Region Police Office Director, Police Major General Sidney Hernia at Anti-Cybercrime Group Director, Police Major General Ronnie Cariaga. Pinalawig pa ng 5 araw. Hindi pa naman makapaghanap buhay ng maayos kasi gawa ng ganyan yung dagat parating malakas. Yung nyog wala naman kasi sira lahat. Wala. Kasi yun lang naman piling pagkakitaan dito. Dagat at saka yan, kupra. Wala na. Hihintay na lang tayong maghina ang dagat para makapaghanap buhay tayo ulit. Alternatibong hanap buhay hiling ng mga residente ng Catanduanes na labis na nasalanta ng bagyong Pipito. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Patuloy ang mga panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng executive clemency si Mary Jane Veloso pagbalik ng Pilipinas. Kaya habang wala pa siyang desisyon, pag-aaralan ni PBBM ang hiling na ito ng mga kaanak at abogado ng Filipina convicted drug trafficker sa Indonesia. Binigyan din naman ng Department of Foreign Affairs at Justice Department na igagalang ang anumang kondisyon ng Indonesian government sa paglilipat ng kustudiya kay Veloso. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. We will see. We will see. Hindi pa maliwanag kung ano pa talaga how this is the first time this has happened. So that everything is on the table. Bago para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagang magbigay ng executive clemency. Kaya naman pag-aaralan niyang mabuti ang mga hiling sa kanya upang tuluyan ng makalaya si Mary Jane Veloso at makauwi na sa kanilang tahanan. Ayon kay Pangulong Marcos, ilang taon na ring inaasikaso ng pamahalaang Pilipinas ang kaso ni Veloso. At sa ilalim niya ng kanyang administrasyon, nagkaroon ito ng magandang development. As I said, we have been working on this for all the previous president, hindi lang ako. 10 years na ito 10 years na ito. Pero ang nagawa natin, napakommute natin ang sentensya niya from death sentence to life imprisonment. Tapos ang nasunod doon ay napauwi na natin. We will have to decide what will happen next.
Itinuro naman ng Pangulo ang magandang relasyon ng Pilipinas at Indonesia kaya nagkaroon ng pag-usad ang kaso ni Veloso. Mabuti na lang that our relations with Indonesia, our relations with then President Widodo and all of his people, together with our relations now with the new President, President Prabowo, ay dahil maganda na ng ating relasyon, nakahanap sila, gumawa sila ng paraan. This is the first time they did this. Sa inilabas na joint statement ng Department of Foreign Affairs at Justice Department, igagalang ng Pilipinas ang kondisyon ng Indonesia sa paglilipat kay Veloso, partikular na ang ukol sa pagsisilbi ng sentensya sa Pilipinas na hindi nagpapatupad ng death penalty. Ayon sa DFA at DOJ, patuloy pang tinatalakay ang mga kondisyon para sa transfer ni Veloso. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wala pang eksaktong petsa kung kailan makakauwi si Mary Jane Veloso. Ayon sa abogado nitong si Attorney Edre Olalia, liban sa kumpirmasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi pa nila nakakausap ang Department of Foreign Affairs maging ng sinumang kinatawan ng Filipino-Indonesian authorities kaugnay sa detalye ng pagbabalik nito sa bansa. Kabilang naman sa mga naiisip nilang dahilan ng pagpapauwi ng Indonesia kay Veloso ay ang pagbabago ng presidente nito. Gayon din ang napaulat na pagkakaroon ng karamdaman ni Mary Jane at patuloy na pag-iit nila na biktima lamang ito ng kanyang recruiters kaya dapat bigyan na ito ng clemency. Hindi maaaring mabigyan kaagad ng executive clemency si Mary Jane Veloso pagdating nito sa bansa mula sa Indonesia. Ayon sa isang opisyal ng Department of Justice, may mga kondisyon pang dapat na gawin ng bansa dahil ang inaasahang pagpapauwi kay Veloso ay hindi naman sakop ng isang treaty o kasunduan. Ito ang balita ni Dante Amento. With the agreement between Indonesia and the Philippines for her transfer here in the Philippines, effectively, the Indonesian government agreed to lower or commute her sentence from death penalty to life imprisonment. Sa kabila ng pagpayag ng Indonesian government na mapauuwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso, pinahintulutan lang ng Indonesia na mula sa parusang kamatayan o death penalty ay ibaba sa habambuhay na pagkakabilanggo ang maging parusa nito. Ibig sabihin, may parusa pa ring nakapataw sa kanya. Bukod dito, mayroon pa rin anyang mga kondisyon na dapat sundin dahil makakaapekto ito sa imahe ng bansa sa international community. Kaya naman ayon kay Department of Justice o DOJ Undersecretary Raul Vasquez, hindi ito maaring kaagad-agad na mapagkakalooban ng executive clemency o pagpapatawad ng Pangulo. Hindi natin pwedeng talikuran yun pagkadating dito automatically kailangan nating i-pardon siya or executive clemency kasi magiging parang pagtalikod naman sa usapan sa Indonesia kasi humanitarian gesture ito Ang kagandahan lang anya kapag nandito na si Veloso ay sakop na siya ng batas ng Pilipinas at pagproseso sa mga bilanggo, kabilang na ang posibleng pagbibigay ng executive clemency. Yan lamang ay kailangan lang nating sundan o kailangan nating harapin, kailangan natin bigyan ng respeto yung judgment na ginawa ng Indonesian courts sa kanya na siya ay nahatulan ng may pagkakasala talaga. Sa panayam kahapon sa mga magulang ni Mary Jane, ang hiling nila na sana pagdating nito ay diretso ng uuwi sa kanilang bahay at hindi na makukulong pa. Talaga napatunayan naman po na biktima lang si Mary Jane. Sana diretso na po nila sa bahay namin si Mary Jane. Huwag na po sanang ikulong. Tiniyak naman ng DOJ na maging ligtas si Mary Jane pagdating sa Pilipinas. Kakausapin nila ang Bureau of Corrections hinggil dito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghihintay lamang ng koordinasyon ng Philippine National Police mula sa concerned government agencies kaugnay sa pagbabalik bansa ni Mary Jane Veloso. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo,
Handa naman silang magbigay ng anumang tulong para sa seguridad nito pagdating sa Pilipinas. So kung ano man pong assistance ang kailangan po with respect sa custody, sa security po, and the PNP is ready to provide for any assistance na i-require po sa atin ng concerned government agency po. Ilang bagong impormasyon kaugnay ng pagkakaroon ng espiya ng China sa Pilipinas ang bagong natuklasan. Ayon kay Senador Riza Ontiveros, nakatakda itong isiwalat ng mambabata sa huling pagdinig ng Senado sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. May bagong impormasyon po tayong nakalap, lalo na sa pagkakaroon ng mga espiya ng China dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga POGO. Isang bagong impormasyon ang natuklasan umano ni Senador Riza Ontiveros kaugnay ng mga espiya ng China sa Pilipinas. Kasunod dito ng investigasyon na isinasagawa ng Senado sa mga kriminalidad na inuugnay sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ayon kay Senator Ontiveros, isisiwalat niya ito sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na kanyang pinangungunahan. Siguro po abangan na lang dun sa susunod at huling pagdinig, pero gaya ng nabanggit ko kanina, doon ay balak po namin tie up yung loose ends na nabitin pa nung nakaraang hearing. Yung mga explosive na revelations doon sa Al Jazeera interview na finalo up po ng aming Zoom interview doon sa isang nakasama ni Shi Zhejiang doon sa bilangguan sa Thailand. At syempre, yung ding misteryosong persona ni Mary Ann Maslog. Nakatakdang isagawa ang susunod at huling pagdinig ng Senado kaugnay ng mga krimen na konektado sa POGO sa susunod na linggo. Kabilang sa mga iimbintahang personalidad ay sina Alice Guo alias Guo Waping, Cassandra Leong, Tony Yang at ang mag-amag na aresto sa Cebu POGO Hub. The committee will wrap up all loose ends in the hearing on Tuesday, November 26 at 9 a.m. Isa pa sa mga pag-uusapan sa pagdinig ay ang mga hakbang na gagawin ng Senado kaugnay ng mga batas laban sa POGO. Sa kabila ito ng inilabas na ng palasyo na executive order sa pagbaba ng POGO sa bansa na ayon kay Ontiveros ay may mga hindi pa rin malinaw na detalye. Kaya sa next hearing, ilalahad po natin yung mga reforma sa batas na kailangang isulong dito sa Senado dahil sa napakaraming irregularidad at policy gaps na nakita natin sa pagkalat ng POGO at ng mga kaakibat nitong krimen. Dagdag pa ni Senador Ontiveros, susubukan nilang tumbukin kung sino-sino ang mga tinagurian nitong big fish sa POGO operation sa susunod at huling pagdinig dito ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Matapos ihayag kahapon ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III ang pagkakaroon ng U.S. Task Force ayungin sa bansa, nilinaw naman ngayon ng isang opisyal ng gabinete na support role lamang ang ginagampanan ng mga sundalong Amerikano sa operasyon ng bansa sa West Philippine Sea. Nagtitipon naman ngayon sa bansa ang Army Chiefs ng mga bansang kasapi sa ASEAN para talakayin ang mga issue sa seguridad sa rehiyon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Yeah, it is purely solely a Philippine armed forces, Philippine forces. Walang direktang partisipasyon ng US forces sa isinasagawang rotational and resupply mission ng Pilipinas para sa mga sundalong nakaistasyon sa mga bahura ng West Philippine Sea. Ito ang nilinaw ni National Security Advisor Eduardo Anyo tungkol sa papel ng Military Task Force ng Estados Unidos na nasa Palawan. Ayon sa kalihim, ang tungkulin ng US Task Force ayungin ay mangalap at magbigay ng impormasyon sa mga sundalong Pilipino. They're providing support to us, like for example, ISR, Maritime Domain Awareness. So, tumutulong sila sa pagbibigay ng mga information about that. But on actual direct participation, it is purely Philippine operation.
Anya pawang sundalo ng Amerika ang mga miyembro ng US Task Force Ayungin at hindi lamang nakatuon ang operasyon sa Ayungin Shoal. We have the U.S.-Philippine cooperation through the MDT. We have agreed actions taken for the whole year. So this is not centered just on Ayungin. It is, kumbaga, lahat ng aspect ng MDT, SEB, ang ating collaboration with the U.S. forces. Dumalo ang kalihim sa pagbubukas ng 25th ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting at 12th ASEAN Sergeants Major Annual Meeting na isinagawa sa Clark, Pampanga. Kasama sa mga participant dito ang mga Chief of Army ng mga bansa sa ASEAN gaya ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam at Pilipinas. Ayon kay Anyo, sa kabila ng mga banta sa seguridad sa rehiyon, ang pagkakaisa ng bawat miyembro ng ASEAN Chief of Army at ASEAN Sergeant Major ay mahalaga upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Anya, ang usapin sa South China Sea ay hindi lamang problema ng Pilipinas o ng ASEAN, kundi problema ito ng buong mundo. Even so, the South China Sea is not merely a concern of a single state or of the ASEAN alone, but of a wider world. For one, the respect for the rule of law is everyone's responsibility. 2016 pa nang huling isagawa sa bansa ang pagpupulong ng matataas na opisyal ng armies ng mga bansang kasapi sa ASEAN. Layon ng pagpupulong ngayong taon na palakasin pa ang pagtutulungan ng mga sandataang lakas sa ASEAN para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ryan Lacanlali, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalawig pa ng Philippine National Police ang suspension laban kina National Capital Region Police Office Director Police Major General Sidney Hernia at Anti-Cybercrime Group Director Police Major General Ronnie Cariaga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi pa kasi natatapos ang isinasagawang investigasyon kung may naging kapabayaan sa pagsalakay sa Century Park Tower sa Ermita noong October 29. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nung maglaps po yung initial 10-day administrative relief po nila effective November 17 po ay nag-issue po ng panibagong order extending po yung kanilang administrative relief for another 5 days po. Hindi pa nakababalik sa kanilang pwesto sina National Capital Region Police Office Director, Police Major General Sidney Hernia at Anti-Cybercrime Group Director, Police Major General Ronnie Cariaga. Ito'y kahit na natapos na ang 10 araw na administrative relief sa mga ito noon pang araw ng Linggo, November 17. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, pinalawig pa ng PNP na 5 araw ang suspensyon sa 2 mataas na opisyal. If you may recall po, sinabi po natin na if ever na hindi po matatapos po yung investigation with respect po doon sa operation na sinagawa po sa Century Peak, ay there is a possibility po na ma-extend po yung kanilang administrative relief. And this is what happened po. Since hindi pa po tapos yung investigation, the PNP leadership deemed it necessary to extend po yung kanilang administrative relief until Friday po. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na kasama sa iniimbestigahan ay kung nagkaroon ng kapabayaan sa panig ng 2 mataas na opisyal sa isinagawang raid ng kanilang mga tauhan, lalo na sa ginawang paggalaw ng ilang pulis sa CCTV camera sa naturang gusali. Ito pong administrative relief po nila is to give way doon po sa investigation na inutos po ng PNP leadership at this is not in a way giving us the impression na may mali po doon sa ginawa pong operation. Muli namang nanindigan ng PNP na lehitimo ang operasyon sa naturang gusali.
The only reason kung bakit po sila ni-relieve is again, being the highest commanders po ng units involved, particularly PNP ACG and in CRPO, the PNP leadership deem it wise to put them under administrative relief. This is not a punishment katulad ng sinasabi natin, but this is just an administrative action on the part of the PNP to give way to an impartial investigation. Sinalakay ng mga tauhan ng PNP ACG at NCRPO ang 23rd floor ng Century Peak Tower sa Ermita noong October 29 dahil sa umano'y pag-ooperate ng mga ito ng love at cryptocurrency scam. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvin Delfin mula sa Perth, Australia. Bukod tanging ang Estados Unidos ang tumutol sa resolusyong inihain sa United Nations Security Council sa unconditional ceasefire sa Gaza at pagpapalaya ng mga bihag ng teroristang Hamas. Mga miyembro ng Security Council dismayado sa patuloy na paghadlang ng US sa ceasefire resolution. Ito ang balita ni Carmela Marinda. The E10 concluded that any new resolution by the Council should go further than the last 4 resolutions in relation to the conflict in Gaza. We are therefore deeply disappointed that the text was not adopted. Ginamit ng Estados Unidos ang veto power nito sa United Nations Security Council o UNSC upang pigilan ang isang resolution na nananawagang itigil ang gulo sa Gaza. Ito na ang ika-4 na pagkakataon na hinarang ng Israeli ally ang ceasefire resolution ngayong taon. Ayon sa France, isa sa mga permanent member ng Security Council, nilalabag nito ang international humanitarian law at ang nararapat na tugon ay agarang tigil putukan. There is an obvious urgency to implement an immediate and unconditional ceasefire. This is the only way to guarantee the protection of all civilians and the massive and unhindered delivery of emergency aid. Sinang-ayunan ng 14 mula sa 15 miyembro ng UNSC ang panukala kung saan kabilang sa mga inihiling ay ang agarang pagpapalaya sa mga bihag. Ipinaliwanag naman ni Deputy US Ambassador Robert Wood na hindi tumutugma ang pangailangang iugnay ang unconditional ceasefire at ang pagpapalaya sa mga hostages. What it doesn't do is link the release of hostages to an immediate unconditional ceasefire. And we have made clear throughout this process that we cannot support a resolution that calls for an unconditional immediate ceasefire and delinks it from the release of hostages. Sa isang press briefing sa United Nations headquarters, tinanong ng Israeli ambassador ang mga miyembro ng Security Council kung bakit ito payag na pabayaan ang mga natitirang hostages sa Gaza. To the nations supporting this shameful text, how will you explain to the families of the 101 hostages, some of whom are citizens of Security Council members, that their loved ones are not worth demanding freedom? Samantala, giit ng E10 Security Council members, dapat payagan ng Israel ang pagpasok ng humanitarian aid sa Gaza Strip. Anila, 40 araw nang walang nakakapasok na tulong dito at posibleng kumakalat na ang famine sa buong Gaza Strip. There must be full, rapid, safe, and unhindered entry of humanitarian assistance at scale to and throughout the Gaza Strip so that Palestinian civilians can secure the relief they urgently need. In this regard, binatikos naman ng Human Rights Watch ang US sa paggamit ng veto na anila'y nagpapahintulot ng impunity para sa Israel. Samantala, mariin namang itinanggi ng Israel ang mga paratang at iginiit na ang kanilang mga operasyon ay laban sa Hamas na responsable umano sa pagsisimula ng digmaan.
Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan ng Italia ang bagong batas na nag-oobliga sa e-scooter riders na magsuot ng helmet, kumuha ng insurance at maglagay ng plaka. Ipinagbabawal din ang paggamit ng e-scooter sa ilang kalsada upang mabawasan ang aksidente. Iniulat ng Instituto Nazionale di Statistica o ISTAT na tumaas sa 3,365 ang mga aksidenteng may kinalaman sa e-scooters noong 2023. Kung saan 21 ang nasawi. Mariing tinutulan ng mga rental companies ang bagong patakaran, ngunit nanindigan ang gobyerno na kailangan ng batas upang sugpuin ang wild scooters para sa kaligtasan ng publiko. Marami ang nababahala sa planong crackdown ni President-elect Donald Trump sa illegal migrants. Kaya ang ilan, kanya-kanyang diskarte kung paano magiging legal at makakapasok sa Estados Unidos bago ang pag-upo ng bagong Pangulo. Ito ang balita ni Klein Sinca. Nagkukumog ngayon ng ilang migrante upang makapasok na Estados Unidos bago ang inaugurasyon ni Donald Trump sa Enero. Nasa 1,500 migrants na karamihan ay mula Central at South America ang bumuo ng caravan sa Southern Mexico upang magtungo palapit sa US border. Nagsimula silang maglakad mula sa Tapachula malapit sa hangganan ng Guatemala kung saan libo-libong migrante ang nastranded dahil wala silang pahintulot na tumawid pa sa Mexico. Porque nos tocó salir en esta caminata porque ya los medios económicos ya estaban, ya los recursos estaban agotados por el gano acá. Tenemos 6 días acá ya. Necesitamos seguir para adelante y bueno, gracias a Dios salió la caminata esta y aquí esperemos que lleguemos todos los que vamos aquí con bien, por favor de Dios. Bueno, uno de los motivos por los que estoy caminando es eso, el miedo a quedarme de este lado y que toda esta caminata haya sido en vano, toda la travesía y todo. Nagsimula ang mga migrant caravan noong 2018 at 2019. Noon ay tinulungan ng mga opisyal ng Mexico ang ilan sa mga migrante sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga bus patungo sa mga border ng lungsod. Ngunit nagdulot ito ng backlash sa mga komunidad. Sa ngayon, wala pang permanenteng lugar para pagdalhan ng undocumented migrants. Handa namang magalok ang Texas ng lupa kay President-elect Trump sa kahabaan ng US-Mexico border para pagtayuan ng detention facility para sa mga ito. Klein Sinca, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangunguna ang India sa may pinakamalaking grupo ng international students sa US. Ayon sa ulat mula sa State Department, umabot sa 331,600 ang mga estudyanteng Indian sa US o 29% ng kabuuang bilang ng mga banyagang estudyante. Kasabay nito, bumaba ang bilang ng mga estudyanteng Chinese na ngayon ay bumubuo na lamang ng 1/4 ng kabuuang populasyon ng mga international students. Ayon sa mga eksperto, ang pagbaba ng bilang ng mga estudyanteng Chinese ay dulot ng mas maraming pagpipilian sa ibang bansa tulad ng Canada at Australia. Kahit na may mga issues sa immigration at politika, nananatiling tanyag ang US sa mga graduate students, partikular sa mga larangang teknikal at AI. Gayunpaman, ang mga issue ng racism at hate crimes ay may epekto sa pananaw ng mga estudyante mula China. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Pinuna ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang patuloy na pagdami umano ng flying voters sa lungsod ng San Juan sa ginanap na deliberasyon ng panukalang 2025 budget ng Commission on Elections noong Lunes, November 18. Mariing itinanggi naman ito ni San Juan City Mayor Francis Zamora sa naging panayam sa kanya ngayong araw. Ito ang balita ni Jed Neresina. Hinahamon ko si Senator Jinggoy Estrada, mag-file kayo ng exclusion sa korte
huwag kayong magtago sa inyong parliamentary immunity sa Senado. No? Kung matapang kayo sa Senado, tingnan natin ang tapang niyo sa labas ng Senado. Hinamon ni San Juan City Mayor Francis Zamora si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na maghain ng exclusion case sa korte kaugnay sa aligasyon nitong pagdami umano ng flying voters sa lungsod. Nanindigan ng alkalde na wala itong katotohanan at sinabi na wala sa kanya ang desisyon kaugnay sa pagiging botante ng isang mamamayan. Aniya kapangyarihan ito ng Election Registration Board at ng Commission on Elections. Kaya hindi lahat ng nais maging botante sa lungsod ng San Juan ay naaaprubahan. Dagdag pa niya na dumaraan ito sa proseso kung saan kinakailangan ng mga dokumentong nagpapatunay na ang isang tao ay talagang residente ng nasabing lungsod. Samantala pinaliwanag ni Attorney Donna Camitan, isang election lawyer, na nasa Municipal Trial Court ang desisyon sa pag-aalis ng mga botante sa isang lugar. Kailangan lang aniya na magpasa ng petitioner na mga ebidensyang nagpapatunay ng kanyang reklamo. The petition for exclusion can be filed in the municipal lower courts or trial courts rather, MCTC dito sa case ng San Juan, and it can be initiated by a registered voter of the city or a registered political party. Nanindigan naman si Mayor Zamora na ginagawa niya lang ang kanyang trabaho at hindi aniya kailangan pa ng flying voters. I categorically deny that we have flying voters in San Juan. I do not need flying voters to win sapagkat nagtrabaho po ako na mabuti at nakikita po ng San Juan yan. Nakita ng San Juan ang pagbabagong pinangako natin. Sa katunayan, nabawasan na ang bilang ng mga botante sa lungsod para sa darating na eleksyon. Ang iba ay pumanaw na, lumipat ng tirahan, mayroong double entry at iba pa. Gusto ko pong malaman ninyo na itong padating na elections ay halos 9,000 voters po ang natanggal sa voters list ng San Juan. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa COMELEC sapagkat ginagawa nila ang kanilang trabaho. Sa kabila ng issue, tiniyak naman ng punong lungsod ng San Juan na ipagpapatuloy nila ang dapat nilang magawa para sa mga mamamayan sa lungsod at hindi aniya magpapaapekto rito. Wala pang reaksyon o komentaryo si Senator Estrada sa mga pahayag na ito ni Mayor Zamora. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, sinagot na ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang hamon ni San Juan City Mayor Francis Zamora na mag-file ng petition para sa exclusion of voters sa lungsod. Ayon sa mambabatas, malakas ang loob ng alkalde na maghamon dahil tapos na ang period of filing ng naturang petisyon. Gayunman, sinabi ni Estrada na mapatutunayan pa rin nila na highly irregular ang pagtaas ng bilang ng mga rehistradong botante sa San Juan City, gayong napakaliit lang anya ng lungsod. Bago pa man anya lumabas ang issue na ito, ay may naihain na rin na petition for annulment ng voters list ng San Juan City noong 2022 matapos isagawa ang halalan sa nasabing taon. Malaki ang tiwala ng mga residente ng Panay Island sa bayan ng Panganiban, Catanduanes na makakabangon muli sila matapos ang matinding pagsubok na dumating sa kanilang buhay dahil sa pinsalang idinulot ng bagyong Pepito. Tanging pakiusap na lamang ng ilang barangay officials ng isla, matulungan silang mabigyan ng alternatibong mapagkakakitaan ang mga residente, gayon din ang gayong nasira ng bagyo ang kanilang mga hanap buhay. Ito ang balita ni Alan Manansala, live. Marahay na banggi, Alan, kumusta ang sitwasyon ng mga kababayan natin dyan sa isla at ano ba ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dyan? Yes, June, magandang gabi. Pagpunta nga natin dito sa Panay Island, nakita natin kaagad ang kalagayan ng ating mga kababayan at agad natin silang kinausap. Pagdating June sa kanilang mga residential area, nakita natin na halos wala namang nagbago doon sa kanilang mga bahay dahil according na lang din sa mga reports na binigay nila sa atin, after nitong bagyo, agad silang nagkumpuni ng mga bahay nila kasi mahirap kung aasa sila sa ibang tao. Kaya agad-agad silang nag-ayos ng kanilang mga taanan. Although karamihan sa mga bahay dito nasira. Pagdating doon sa
kanilang hanap buhay, ito yung nagpapahirap sa kanila, June, dahil yung karamihang puno ng niyog, abaka, maging yung kanilang pangisda ay problema ngayon ng mga residente dito sa Panay Island. Dati nang hirap sa buhay ang mag-asawang Albert at Gina Baki ng Barangay Panay sa Panganiban, Catanduanes. Tanging pangingisda at pagkukopra lamang ang kanilang hanap buhay mula sa payak nilang lugar sa isla. November 16, araw ng Sabado, dumating ang bagyong Pipito. Dito nakaranas ng pananalasa ng bagyo ang mga taga-Panay. Araw ng Linggo, November 17, bumungad sa mag-asawang Bake, wala na silang masisilungan, nawasak ng bagyo ang kanilang bahay. Bumalik po kami dito pagkatapos na ng bagyo, yung sira naming bahay. Ano po, wala na po kami magawa. Kaya kahit paano, gumawa ako ng paraan para meron kaming matulugan. Bukod pa rito, nawalan din sila ng hanap buhay. Nasira kasi ng bagyo ang mga tanim na niyog at abaka sa isla. Hirap din makapangisda dahil sa amihan. Hindi pa naman makapaghanap buhay ng maayos kasi gawa ng ganyan yung dagat parating malakas. Yung nyog wala naman kasi sira lahat. Wala. Kasi yun lang naman piling pagkakitaan dito. Dagat at saka yan, kupra. Wala na. Hihintay na lang tayong maghihina ang dagat para makapaghanap buhay tayo ulit. Ganito rin ang sitwasyon ni Mang Rafael Tutanes. Aniya, tanging ang bangkang pangisda lamang umano ang naisalba niya habang binabayo ng bagyo ang kanilang isla. Pinabagsak din kasi ang kanilang tahanan dahil sa malakas na hanging dala ng bagyong Pipito. Nasa bundok kasi yung bahay namin, talagang talaga ng hangin. Wala man lang nakakatakip na bundok, kasi ibabaw talaga siya. Habang ang classroom naman ng ALS teacher na si Gemaline Obogne ang kanyang inaalala bukod pa sa mga estudyanteng nawalan din ng tirahan. Sana po matulungan niyo po kami dito sa Barangay Panay ng Panganiban, Catanduanes. Lalong-lalo na po kami po dito sa Alternative Learning System, ang aking mga estudyante. Matulungan niyo po kami muling maitayo ang aming munting tahanan na tinuturing na namin paaralan. Dahil sa matinding hirap na sinasapit ngayon ng mga taga-isla ng Panay, pakiusap ng ilang barangay officials, alternatibong mapagkakakitaan, lalo pat hirap ang maraming residente sa kanilang paghahanap buhay. Wala naman kaming pwedeng ipagmadyan, kaya humingi na lang kami ng tulong sa national government po. Talagang yun lang ang mga so lang naman yung kaya namin, wala naman talagang yung barangay namin. Kahit sa pundo, mababa nang naman yung ira ng barangay namin. Kaya sa national government na lang kami humingi ng tulong para tulungan din yung aming barangay na bumangon din. Ganun pa man, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga taga-Tanay na makakabangon muli sila sa hirap mula sa dinanas nilang unos sa buhay. May pag-asa, ay nahirap, pipilitin natin. Kasi kung hindi tayo sa ating sarili, wala tayong makapala. Tsaka ganito na nga, hayaan pa natin. Kaya gagawa pa rin tayo ng paraan para bumangon ulit. Yun, sa kasalukuyan ay patuloy na umaasa ang mga kababayan natin dito sa Panay Island sa tulong na ipagkakaloob sa kanila, mapa-private man yan or government offices ay tatanggapin nila dahil nga sa sitwasyon ng ating mga kababayan dito. Kanina Jun, nakita natin merong isang chopper na umiikot at hindi lang natin pa nakukumpirma kung ano yung naging intention, pero umiikot siyang dito sa Panay Island para siguro tingnan na rin kung ano ang kalalagayan ng ating mga kababayan, Jun. Maraming salamat, Alan Manansala. Trauma ang dulot sa ilan ng nagdaang malalakas na bagyo sa mga nagdaang linggo. Kaya maliban sa pamamahagi ng relief supplies at ayuda sa mga kababayan nating naapektuhan ng mga kalamidad, tiniyak din ng Department of Social Welfare and Development
na nagbibigay sila ng psychosocial first aid para sa mga nakaranas ng trauma at yung tinatawag na typhoon fatigue. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Para po matiyak na itong mga displaced persons natin who are experiencing trauma or anxiety as a result of the disasters that they have experienced, kapag sagawa tayo ng psychosocial first aid. Nagsasagawa na ng debriefing at counseling ang Department of Social Welfare and Development para sa mga kababayan nating nagkaroon ng trauma dahil sa naranasang magkakasunod na bagyo. Ayon kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, maliban sa pamamahagi ng ayuda at relief supplies, ay mayroon din silang nakahandang psychosocial services para sa mga apektado ng typhoon fatigue. Sinasabing marami sa mga evacuee at residente ang dumadaing na ng pagkapagod dahil sa paulit-ulit na pag-evacuate at paghahanda dahil sa serye ng mga bagyo sa nakalipas na mga linggo. Bilang lead agency sa camp management at coordination, nagbibigay rin ang DSWD ng technical assistance at augmentation support sa local government unit sa pagsasagawa ng psychosocial first aid sa mga naapektuhan. Hindi lamang po nangunguna sa food and non-food item provision, but also lead din tayo sa camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. Ayon sa DSWD, may nakatalagang social workers at camp managers sa evacuation centers na kinakausap sa displaced persons para malaman ang kanilang kalagayan at ma-assess ang karagdagang intervention na dapat ibigay. Halimbawa po, meron individual na nakita na talagang suffering from anxiety at kinakailangan ng mas masusi po na medical attention. Sa case management kasi may tinatawag tayo na case referral pathways, no? So kapag nakita na mas kinakailangan pa nga po ng mas masusi na medical attention, i-refer natin sa ating mga partners, particularly from the Department of Health. Sa kasalukuyan, higit 50,000 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa higit 1,000 evacuation centers sa bansa dahil sa epekto ng bagyong Nika, Ophel at Pipito. Samantala, tiniyak naman ng DSWD na nananatiling sapat ang kanilang pondo at patuloy ang paghahati nila ng family food packs sa iba't ibang lugar bilang paghahanda sa posibleng pagdating ng kalamidad. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimulan na ipatayo ng Meralco ang kauna-unahang Terra Solar Project sa bansa. Nagkakahalaga ang naturang project ng 200 billion pesos na pakikinabangan naman ng higit sa 2 milyong household sa Nueva Ecija at Bulacan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Pag-advance ng teknolohiya, ang pangangailangan sa power ay pataas ng pataas, padami ng parami. Kaya iso, bagay na bagay sa atin ang solar dahil alam naman ninyo kahit umuulan may araw pa rin at nakakapagbigay pa ng power ang solar. Kaya as I said, we are very excited. Terra Solar Project, isang napapanong proyekto para sa advancing technology pagdating sa power supply. Ang nasabing proyekto ay isang malaking proyekto ng Meralco na may allotted budget ito na 4.0 billion US dollars o 200 billion pesos. This is the largest solar power facility with battery. Meron 3,500 sa ibang lugar na 3,500 hectares. Ngunit yung kanila walang baterya. Ito lang ang una sa buong mundo na nagkaroon ng hindi lamang solar na 3,500 hectares, kung hindi may battery pa rin para tuloy-tuloy ang pagbigay ng kuryente. Ayon sa Meralco, malaki ang matitipid sa paggamit ng Terra Solar Panel dahil hindi na kailangan pang gumamit ng fuel sa nasabing proyekto. Una-una, ang fuel nito yung araw, di ba? The sun. So we're not importing coal or LNG, no? So it achieves some degree of energy independence. And if we build more of this, then we go a long way towards energy independence. At saka, it's renewable, it's climate friendly, di ba? And more than that, it is also labor intensive.
Inaasahan na nasa 2.4 million household ang makikinabang sa naturang proyekto, kabilang ang 4 na bayan sa Nueva Ecija, Angapan, General Tino, Peñaranda, San Leonardo at sa Bulacan naman ay sa bayan ng San Miguel. This project is actually a testament that transition to cleaner fuels is really possible, because this one is very competitive compared to a mid-merit supply, a supply that will provide Meralco 850 megawatts from 8 in the morning to 9 in the evening. If it's just pure variable renewable energy, can be done. Ang nasabing commercial operations dates nito para sa Phase 1 project ay sa February 26, 2026 at sa Phase 2 project naman ay sa February 26, 2027. Mangangailangan ng 10,000 na empleyado ang Meralco para makumpleto ang proyektong ito ayon sa kanilang target dates. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dapat nang sumipot sa pagdinig ng Kamara at sagutin ni Vice President Sara Duterte ang issue kaugnay ng confidential funds ng kanyang opisina. Ito ang sagot ni House Speaker Martin Romualdez sa pahayag ng pangalawang Pangulo na naaawa na siya sa kanyang mga tauhan dahil nadadamay sila sa issue. Kahapon ay pinatawan ng contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez. Ayon kay Speaker Romualdez, si VP Sara na sana ang sumagot sa mga tanong ng mga kongresista at huwag nang ipasa sa mga opisyal ng OVP at Department of Education. Okay, dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari dyan sa mga pondo kaya dapat siya na mag-explika. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Yun na lang po. Sapat na ang panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 733 million pesos. Paliwanag ni Senador Risa Ontiveros, nakapag-operate na rin naman ang mga nagdaang OVP sa halos kaparehong pondo. Ayon sa Senador, boboto siya kontra sa pagdaragdag ng OVP budget sakaling pagbotohan ito sa Kongreso. Kamakailan, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nasa 200 tauhan nila ang mawawalan ng trabaho bunsod ng natapyas sa budget. Kung ganito ang sitwasyon, sinabi ni Ontiveros na titimbangin niya ito para sa kapakanan ng mga mawawalan ng trabaho. Well, of course, ayaw naman nating mawalan ng trabaho ang mga kasamang nagtatrabaho sa gobyerno. Pero kung yan ang i-raise na dahilan, hihingin ko yung mga detalye. Kasi kung naka-locate sila sa mga regional offices, baka naman pwedeng i-place or ma-second sa regional offices. Itatanong ko po yung detalye ng ganyang dahilan at titimbangin ko kung sa huli magiging super-duper good reason pala siya. Isinusulong ngayon sa Kamara ang isang panukalang batas na layong bigyan ng job opportunities ang ating mga lolo at lola na may kakayahan pa o nais pang magtrabaho sa kabila ng kanilang edad. Ano kaya ang masasabi rito ng ilang senior citizens? Ito ang balita ni Mia Alonzo. May mga senior o mga 60, 60, 65, kaya pa nila. Bakit hindi natin bigyan ng chance? Para naman kahit paano, humaba-haba pa ang buhay. Kasi pag sa bahay lang, wala talaga, manghihinat. Iba yung katawan mo moving, pati utak umaandar. Nagpapansyon ang utak ng matatanda. Bigyan ng chance ang mga senior citizen. Ito ang hiling ng 77 anyos na si Nanay Marilyn Chinchontik na isang vendor sa Caloocan City. Aniya, 15 taon siyang nagtrabaho noon bilang sekretary bago nag-retire, pero sa halip na magpahinga na lang sa bahay ay mas pinili niyang magtinda araw-araw. Kung mabibigyan umano siya ng pagkakataong muling magtrabaho sa isang kumpanya, tatanggapin niya ito dahil alam niyang mayroon pa siyang ibubuga. Dati akong sekretary nung dalaga pa ako. 15 years ako nag-work. Gusto ko moving talaga. Ayoko na naka-permit.
Ayokong sa bahay lang. Ayokong gusto ko, even crew, even gusto ko yon. Ganito rin ang pananaw ni Tatay Roberto na matagal ring nagtrabaho bilang truck driver. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng katawan niya ang paggalaw-galaw kahit sa edad niyang 74. Okay lang. Laging gusto mo may trabaho. Hanggang ito, nainitan na pawisan. At least yung katawan natin may exercise. Diba? Kaya laking tuwa nila nang malaman na may inihaing panukalang batas sa Kamara na magbibigay ng oportunidad para sa senior citizens na qualified pa at gusto pang magtrabaho. Sa ilalim ng House Bill 10985, magkakaroon ng programa ang pamahalaan na magbibigay ng oportunidad sa mga senior citizen na magtrabaho sa government offices at private sector. Bibigyan din ng insentibo ang mga kumpanya gaya ng 25% deduction sa gross income tax kung mayroon silang empleyado na senior citizen. Sa ilalim ng panukala, mandato ng Labor Department at TESDA ang pagsasagawa ng mga training programs. Pasado na ito sa third and final reading pero bago maging ganap na batas ay kailangan munang may bersyon nito sa Senado o i-adapt ito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Aaprubahan din ito sa Bicameral Conference Committee at saka pipirmahan ng Pangulo. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Giniba ng AFP Cavaliers ang NCAA Home Masters sa kanilang bakbakan kahapon sa eliminations ng UNTV Cup Season 11. Samantalang pinatikim naman ng unang pagkatalo ng Ombudsman Graf Busters ang defending champion DA Food Masters. Habang nagrehistro ng kanilang ikalawang sunod na panalo ang Comelec Vanguards. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Tuloy ang magandang momentum ng Comelec Vanguards ngayong eliminations ng Season 11 ng UNTV Cup. Naitala ng Comelec ang kanilang ikalawang sunod na panalo laban sa DOJ Beacons sa sagupaan kahapon sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City. Sumandig ang Vanguards kina Kenny Isik na kumolekta ng 16 points at tig-4 na rebounds at steals. At kay Jemuel na Mukatkat na tumikada ng 13 points, 8 boards, 5 dimes at 3 steals. Ginawa lang po namin yung game plan namin na to press the DOJ kasi yung alam po namin na medyo kulang sila sa guard, so yun yung tinake advantage po namin. Sobrang saya po namin sa Comelec. Lalong-lalo na po no, una at pangalawang laro namin nakuha namin ngayon. At ang gagawin na po namin sa next game is dudublihin pa namin yung aming makakaya po sa laro. Dinumina ng Comelec ang first quarter with 11 points advantage, 27-16 sa pangunguna ni Brian Joseph Ramirez at Vincent Corrador na may combined 11 points. Inalagaan niya ng Comelec at the end of first half, 48-32. Lumobo pa sa 16 points ang hinahabol ng DOJ. Third kanto na ibaba ng DOJ ng kaunti ang lamang, 62-50. Last quarter, pumutok ng 9 points si Namukatkat kabilang ang 2 out of 3 beyond the arc para pahirapan ng makadikit pa ang DOJ. Hanggang sa maubos na ang oras, 81-64. Panalo ang Comelec Vanguards. Sa ngayon may malinis na 2-0 win-loss record ang Comelec habang may 2 talo na ang DOJ. Nakatikim naman ang unang pagkatalo ngayong season ang defending champion DA Food Masters laban sa Ombudsman Graf Busters. Sa unang quarter, dikdikan lang ang laban, 27-26 pabor sa Graf Busters. Second frame, gumapas ng 11 points si Cianco sa quarter na ito para sa Food Masters, kaya sila naman ang lumamang, 46-51.
Third kanto, bumelta ang Ombudsman with Harvey Montemayor dropping 9 points and Richard Ibanez 7 points para agawin na ang abante, 73-64. Napanatili ng Ombudsman ang kanilang pag-arangkada hanggang sa huling segundo at di napiporma pa ang naghahabol na Foodmasters, 93-82. Best player of the game sina Paul Ladja na kumamado ng 10 points, 8 rebounds, 14 assists at 2 steals at block. At si Harvey Montemayor na may 21 points at 5 rebounds. Nakaka-pressure po noong una kasi kailangan po, unang defending champion po yung kalaban namin, kailangan po nakita yung best. Sabi nga po ni Coach tsaka ni Boss AO po na every game is a championship game. Kaya bigay lang po lagi yung best. Napakasaya, malaking boosto para sa team namin. Almost 3 weeks na namin pinaghahandaan yung DA. Alam namin, championship caliber talaga sila. Sila pinakamahirap talunin ngayong season. At sa third game, binomba ng husto ng AFP Cavaliers para tibagin ang NHA Home Masters sa kanilang bakbakan kahapon na nagtapos sa score na 81-71. Nanguna sa opensa ng AFP si Airman First Class Darwin Cordero na pumutok ng 21 points, 5 rebounds at assist at 4 na steals. At si Sergeant Romeo Almerol na rumatrat ng 15 points at 12 rebounds. Yung gelling namin na sa team, medyo okay naman na kasi araw-araw yung in-ensayo namin. Tapos yung coaches namin, ginaguide kami lagi. Kailangan ko mag-double effort para sana makapasok kami hopefully sa finals ngayong season 11. Sa ngayon ay may malinis na 2-0 win-loss record ng Cavaliers, habang ang NHA naman ay wala pang panalo sa huling 2 laban. Burger Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Gusto nyo bang mamangha sa ganda ng Hong Kong skyline habang paakyat sa Victoria Peak? Tuklasin natin kung paano. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Ang Hong Kong ang isa sa top tourist destination sa Asia. Minsan na itong tinaguriang shopping haven dahil sa mga murang bilihin. Kilala rin ito dahil sa dami ng skyscrapers. At isa nga sa huwag niyong palalagpasing maranasan ay ang The Pig Tram na isang 18th century mode of transportation ng mga taga rito. Tara, subukan natin. Pagpasok sa main entrance, bubungad sa inyo ang lumang makina na gamit nila noon. Maging sinaunang uniform ng mga ticketing staff. Ang The Pig Tram ng Hong Kong ay binibilang sa pinakamatandang funicular railway system sa Asia. Ang funicular ay ginagamitan ng cable wires para sa pag-akyat baba mula sa isang matarik na bundok. May haba lamang itong 1.4 kilometer mula sa Central District ng Hong Kong paakyat sa Victoria Peak. Una itong nagbukas noong 1888, ngunit kinakailangang ayusin noong 2021. 2022 nang muli itong buksan sa mga turista. Mas pinalaki ang kapasidad ng tram. Bukod sa air condition, 70% din na mas mabilis na ito kaysa dati. Pinalapad din nila ang salamin ng mga bintana kaya kitang-kita ang ganda ng view ng Hong Kong habang paakyat sa Victoria Peak. Yun nga, nakakamiss kasi mini-maintain pa din nila yung ganitong parang naging tradition nila dito sa Hong Kong. At first time niyo po bang mag-Hong Kong? Oo, first time. Maganda naman since kahit ano na siya, kahit develop, makikita mo pa din culture. At kung gusto nyo makita ng panoramic view ng Hong Kong, puntahan nyo din ang Sky Terrace 428 dahil ito ang highest viewing platform dito sa Hong Kong. Nasa 428 meters to above sea level. Kaya tara, tingnan natin.
matatanaw ang pinagsamang mountain nature site, dagat at overlooking view ng city ng Hong Kong. Kaya sinamantala din namin ang perfect spot na ito para magpakuha ng litrato. May kasabihan na, life is about the adventures you take and the memories you make. So travel often and live life with open eyes and an open heart. Lagi lang nating tandaan, saan man tayo makarating, lagi tayong magpasalamat sa biyaya at pag-iingat ng Diyos sa atin. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mamayanin ko usin natin. O yun yung balita daw sa senior citizen pag-usapan natin. Na bibigyan ng opportunity, no? Kasi nga naman, yung ibang mga lola at lolo natin, pagkatapos ng mga sanay na magtrabaho talaga sa opisina. Yung whole life nila, no? Pagka nag-retire, diba? Pagdating sa bahay, diba? Parang magkakasakit. Ang ganun. Totoo ba yun? Actually, sabi nga nila, yung mga active daw na senior citizen, I'm not sure if this is scientifically proven, pero parang mas tumatagal daw yung buhay nila, tsaka mas sharp yung mind nila, and yun nga, kahit na mas pagod sila, mas parang malakas sila kumpara dun sa mga nasa bahay lang. Yung ate ko, nung pagka-retire sa heart center, kinuha uli siya. Ganun din. Parang... Dito sa Pilipinas na? Parang di rin nag-retire. Kahit... Kinuha kagad. Pero hindi pa naman senior. Senior na. Na-retirement age na talaga siya. Tapos yun, kinuha uli siya. Kasi parang feeling niya nga ganun pag nasa bahay lang. Nasanay na kasi mula pagka-graduate, 21 years old, hanggang sa tumanda talaga. Ganun. Sa Philippines, 60 pa rin ba ang considered natin na senior citizen? 60, 65 ba? Ano ba? Diba? 65. 60, no? Yung iba kasi 65 eh. Oo, sa ibang bansa, alam ko 65 eh. 60, parang bata-bata ka pa. Feeling ko lang, parang pag 60 years old, feeling ko sharp pa naman ng utak ng mga tao niya. Depende siguro sa trabaho. Kasi kung yung iba naman talaga yung physical ang trabaho, gusto talaga magpahinga niyan. Oo. Diba? Pero ganun din naman, kahit isip din, pareho lang naman eh, di ba? Tama. At saka iba ang nagagawa ng experience, di ba? Yung years of experience nilang yon, minsan hindi matutumbasan ng lakas ng kabataan yun eh. Sabihin natin yung bata, kayang gawin yun, sabihin natin ng 10 hours. Sa mga seniors, baka kaya nilang half the time dahil nga sa experience nila. So maganda yun na mabigyan nga sila ng opportunity. At natutuwa naman tayo itong balita. Magandang balita yung kay Mary Jane Veloso. Ilang taon niya? 15 years ba tayo? 15 years ba? Parang 15 years, 2000. Tagal eh. 14. 14, oo. 14 years. Depende nga talaga sa kung sino yung namumuno rin. Kasi nagpalit nga ng presidente. Sa Indonesia, right? Siguro nakita yung mga, kumbaga, pakiusap, yung mga ebidensya rin, yung mga na talagang, si Mary Jane talaga ay sinasabi nga ng kanyang mga kamag-anak at abogado na talagang biktima ng, kumbaga, mga taong masama ang loob. Nung nag-ano sa kanya, nung nag-recruit. Yung nag-recruit sa kanya. And meron pa kasi yata yung Sergio? Tama ba? Yung nag-recruit sa kanya. Oo. Alam ko may pending case pa yan dito sa Philippines. And yun nga, once siguro na mapauwi si Mary Jane Veloso dito, pwede na siyang mag-testify against doon sa mga pending cases laban dito sa kanyang illegal recruiter. Siyempre, yung usapan din ng Indonesia at ng Pilipinas, siyempre, kumbaga yung kustudiya lang naman ang alam natin ngayon sa ngayon eh. Dahil yan alam ng buong detalye, yung custody pa lang ang alam natin na mapupunta sa Pilipinas. Pero yung pagpapatawad, hindi natin alam kung yun clemency. Din ang... siguro mas maganda mas maganda tahimik na lang muna no? At saka wala pang nilalabas na detalye kung ano yung kung meron man, may usapan ba, may magiging kapalit ba itong gagawin na pagpapalaya or hindi pala pagpapalaya, pagpapauwi, pagpapalit ng custody. Pagpapalit ng custody, meron bang hinihinging kapalit ang Indonesia? Kung meron man, ano ito, wala pang nilalabas na detalye. So
Sana malaman natin yan in the coming days. Basta yun ang maganda. At least makakabalik na siya, pwede na siyang madalaw talaga ng physical ng kanyang Oo, tsaka sabi sa balita, at least yung batas ng Pilipinas na ang mag-a-apply sa kanya once Correct. nandito na siya sa ating bansa. Narito na po ang ating mga kausing ngayong araw po ng napakabilis, Webes na. Salamat po, shout out kina Heralde Dumago, ngayon din po kay Vicente Wensalida at Rex Sitjar o Sithar. Maraming salamat din kina Julieta Kapati, Cesar Fraginal at Bern Navarro. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 5:44 hanggang 45 na nagsasabi, "Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinahisikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Tayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.